So, confident pa rin po na ito ay malalagpasan ng ating gobyerno. Ayun. Confident pa daw na malalagpasan ito ng ating gobyerno. Sinong confident? Hindi, nagtatanong lang. Ha? Kasi kailan lang sabi nyo, maganda ang ekonomiya. Muna, gagalitin ko muna kayo. Ay, ang ganda ng barong ni Claire. Oh. Ano pa, kitang see-through see-through. Sige, anong masasabi mo, Claire? Makakabangon ng stock market. Ito ang kumpiyansang sagot ng Malacanang sa harap ng record low closing ng Philippine Stock Exchange kahapon na umabot sa 5,828 o may kabuuang pagbaba na 1.71%. Ikaw at saka si Presidente, sinasabi nyo, hindi, okay ang ekonomiya. Obvious na, nagbabagsakan na ang stocks. Bumabagsak na ang trabaho, bumabagsak ang negosyo, ang dolyar patuloy na tumataas. Konti na lang, 60 na. Parang edad mo na. Ay, hindi. Baka bata pa to. Pero ikaw, sabi mo, makakabalik. Parang parang medyo kakaiba. Sige, sino ang kumpiyansa na makakabalik ulit sa merkado ang tataas ulit ang investment sa stocks? Unang-una po dahil nandyan din po ang mga tulong ng BPOs, nandyan din po ang tulong ng OFWs, ang Ayan, asa ka sa BPO, sa OFW at ano tourism, pa? pati po yung fast sa economic growth natin. At meron siguro mga panahon na nangyayari mga ganito. Ayan, kasi aasa sila dahil December Alam naman natin yan, sa December bumababa ang dolyar dahil yung mga kababayan nating OFW nagpapadala dito sa Pilipinas. Ewan ko lang pero kasi yung mga alam nating mga OFW, ayaw na nila magpadala kasi papadala sila dito, mapupunta lang sa tax, tapos nanakawin lang. Ayaw nila. No? Hindi po natin sila inuutusan wala naman tayong impluwensya para utusan sila pero hindi natin sila masisisi kung ayaw muna magpadala. Di ba? Pero yan ang kumpiyansa niya nasa BPO at saka sa OFW. Wala kay Marcos wala kang kumpiyansa? Claire? Ibinida rin ng palasyo ang kapapasok lang na investment ngayong araw ng Copenhagen Infrastructure Partners o CIP sa renewable energy. Nag-commit sa isang $3 billion offshore wind farm project sa Camarines Sur ang CIP, ang kanilang pinakaunang investment project sa Southeast Asia. Pero sa latest index report ng PSE, bagsak ang lahat ng sektor, kabilang ang industrial, financial. Yan ang sinasabi natin. Meron na namang bago mag-i-invest. Di ba yan na lagi ang pangako ni Bongbong Marcos? Aalis siya ng bansa, tas may nangako mag-i-invest. Wala rin. Asaan ang infrastructure? Asaan ang mga investors? Asaan ang nakikreate na negosyo? Asaan ang nakikreate na trabaho? Nga. Di ba? Eto, mayroon na naman bago mag-i-invest. Sige, tingnan natin kung ano yan. Pero ito, sinasabi, bagsak ang stock At mining and oil sectors, maliban sa services na bahagyang tumaas kahapon. Sa panayam ng programang Ito lang gusto kong balikan natin ito. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Claire. Kung talagang kumpiyansa ka, na babalik ang ekonomiya ng Pilipinas sa dati, tumaya ka. Put your money where your mouth is. Huwag ka puro daldal. Sa tingin mo, di ba mababa ang stocks? Kasi yan yung mga investor, ganyan ang ginagawa. Yung mga nagsa-stocks. Yung iba, gustong bumibili ng stocks pagka medyo malabo ang kalagayan. Kasi bakit bagsak? Pero alam nila, tataas. So, bumibili sila. Ngayon, kung kumpiyansa ka talaga na tataas ang stocks, tataas ang ekonomiya natin, lahat ng sahod mo, ibili mo ng stocks. Lahat ng bonus mo, kung meron man o kung bilyon man o magkano man kay Bongbong Marcos, ibili mo ng stocks. Hindi yung labas hindi index 500, yung stocks ng Pilipinas ang ibili mo. Di ba? Kumpiyansa ka Ibig sabihin, kung talagang may kumpiyansa ka, tataya ka. Ang problema sa inyong mag-amo, hanggang daldal lang kayo. Patayain mo nga.
Yung mga ninakaw nilang mga bilyon-bilyon, ipasok nila sa stocks. Kasi ang survey pwede niyong dayain. Yung kapayapaan, sinasabi niyo na mapayapa ang Pilipinas, pwede niyong dayain. Basta kontrolin niyo lang ang media eh. Lahat nadadaya yan. Pero stocks hindi niyo kayang dayain. Yung confidence ng mga investor, hindi mo yan makokorek ng kakabato mo ng tae sa mga Duterte at saka kay Anjo. Hindi mo makukuha sa ganyan-ganyan. Pag wala silang tiwala, wala silang tiwala. Di ba? Kaya nga, ikaw ang sinasabihan ko. Kung hindi ka, kung may bayag, ay wala. Kung hindi ka, puro daldal lang, tumaya ka. Mag-invest ka. I'm sure hindi mo gagawin. Kasi alam nyo, palugi. Makaka-recover lang tayo if, eto lang if, makakabalik na si BP Sara or magiging presidente na si BP Sara sa 2028. Ako, tataya ako. Pagdating ng 2027, doon ako bibili ng stocks. Kasi malapit na eh. Gets mo? Malapit na, BP Sara na. Ngayon, swerte ng Pilipinas, makarecover agad-agad kung mag-resign yung amo mong walang kwenta. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Diba? Pero kung sigurista at sigurista ang tatanungin, kaya kitang labanan, tataya din ako sa stocks. Oh. Ano nga lang, bago mag-eleksyon sa 2028. Dahil sigurado ko, tataas ang ekonomiya natin. Yung mga lintik na mga komunista, NPA, mawawala sa Pilipinas. Yung mga adik, delikado na naman kayo. At yung mga magnanakaw, yari kayo. Malilinis ang kalsada, yung mga kababaihan pwede nang lumakad sa kalsada ng matino. Mawawala adik. Yan ang magagawa ng Duterte. Malilinis. Ito, kaya tingnan natin ito. Kaya ito si Claire, puro hanggang daldal lang to. Tingnan nyo ha, ito. Connected po. Ito, pinost ng Abante. Sabi niya, Anjo Iliana, binira ni Yusek Castro. Walang kredibilidad, nangangamoy di. Pambihira? Pag amoy DDS, wala na agad kredibilidad. Kung amoy suka at amoy tae, may credibility? Grabe ka naman, Claire Castro. Sabi niya, sino ka ba? Anjo Iliana yan. Bago ka pa maging Claire Castro, Anjo, kung hindi ka pinulot ni Bongbong Marcos, sinong nakakilala sa'yo? Mangilan-ngilan lang siguro. Dahil vlogger naman to eh. Oo. Pero kung i-compare mo kay Anjo Iliana, pambihira ka. Ano ibig mo sabihin sino ka na? Napunta ka lang sa PCO, mayabang ka na? Sino ka bago ka pinulot ni Bongbong Marcos? Comparing to Anjo Iliana. Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Pambihira. Ano bang iisip nyo kay BP Sara? Di ba? Yung topic dito, kabit ni Tito Soto. Anak ng teteng, oh. Tinitingnan nga namin yung mga picture kanina, magkakasama kami ng Banatero. Sino kaya ang kabit ni Tito Soto dito? Yung anak niya, tingnan natin, sino kamukha. Tapos, merong taga TBJ, sinabi, ito. Yung TBJ. Wag na yun, wag tayong pumunta sa chismisan. Kaya ako lang inaano ito, pambihira. Pati yung away ni Anjo Iliana at saka ni Tito Soto, yung isyong kabit ni Tito Soto, damay na naman ng DDS, anak ng teteng. Huwag mong sabihin, baka pati anak ni Tito Soto, sa kabit niya, kung meron man, anak ni PRRD, anak ng teteng naman yan. Huwag naman ganun, Claire Castro, lahat na lang kasalanan ng DDS. Obvious na obvious ka naman. Sus, ano bang nakain nito si Claire Castro? Talagang, parang nanggagalay, parang last chance mo ng trabaho to eh. Parang all out, para ka na alam mo, para kang babaeng Trillanes. Huwag abogada ka.
huwag kang gumaya kay Trillanes. Si Trillanes desperado. Gusto pang tumakbo. Kalookan nga, hindi nanalo. Tapos puro bintang, wala namang ebidensya. 'Di ba? Ayoko na sanang punta-puntahan yung kabit ni Tito Soto eh. Pero ba't dinadamay mo DDS? Eh di sana, dinamay mo yung kabit ni Anjo kung meron. O bakit nagkaganyan-ganyan si Anjo? Alam mo, ako Tito Soto, kung ako sa'yo, dumistansya ka dito kay Claire. O, kasi alam mo, maraming sinasabi to si Claire na wala sa hulog. Dumistansya ka dito. Isipin mo, nagalit to si Anjo kaya to nagsalita about sa kabit ni Tito Soto. Dahil binabanatan ng trolls di umano ni Tito Soto si Anjo. Nang dahil sa'yo, binanatan mo pa. Dapat huminto na kayo. Oh, ilalabas niya ngayon ng ebidensya patungkol sa kabit ni Tito Soto. Sa bagay, maganda yon, di ba? Pero nang dahil sa'yo, hindi natin alam, may ebidensya yan. Eh kung may ebidensya yan, posibleng may video rin yan. Tatandaan mo, artista yan, magkakasama yan. For how many years? Eh malay mo, co-host pa nila. Yung kabit, we don't know. Diba? Si Anjo lang nakakalam kung magkakasama yan. Eh sabi nga, karamihan ng kabit nasa workplace. Oh, totoo ba? Aki, sinasabi lang yon. Ha? Oh. Anyway, huwag naman. Pambihira. Pati yung kabit. Kasalanan ni PRRD. Sabi niya ngayon, nangangamoy DDS ka, Anjo, wala kang kredibilidad. Yun nga sabi ko, ano mas magandang amoy? Amoy tae, amoy suka, yung kumakain ng take, kumakain ng suka. Diba? Pag DDS ka na, walang credibility. Eh, hindi naman ata tamang reasoning yan ng isang abogada. Parang masyado ng pangkalye na yung ganong reasoning. Siguro dun sa mga ibang vlogger, okay lang yon, 'di ba? Yung mga parang pinabili lang na suka tapos nag-video tapos nag-vlogger na. Okay lang yon. Pero dahil sa iyo PCO ka, tapos abogada ka pa, pambihira. Medyo wala sa ayos yung reason. Huwag mo ibaba naman yun. Sayang, nag-aral ka pa. Eh, ang reasoning mo parang pinabili ng suka, pangit. 'Di ba? So, eto lang ang natin dito. Tito Soto, distansya ka. Dahil ito si Claire ang nagsasalita na gaya kanina, sabi niya maayos ang ekonomiya. Pero pinakita ko sa video, sabi niya makaka-recover din ang ekonomiya ng Pilipinas. Bongbong Marcos na Bongbong Marcos to. Lihis na yung pinagsasabi. Yung pati sarili kinokontradik, isipin mo, mapayapa daw ang Pilipinas, hindi raw magulo. Dahil paglabas daw niya ng bahay, wala naman siya nakikita nagsaksakan. Imagine mo, ganyan ang nakikita ni Claire. Abogada yan Hindi yan yung papitsoging tambay sa kalsada. Abogada. Kasi pagtatanggol ka, Tito Soto, if I were you, dumistansya ka. Kasi bakit? Magmumukha kang parang si Bongbong Marcos. Yung style, tatahimik. Hahayaan na lang si Claire ang magtanggol. Tatahimik, tapos yung mga trolls ang babanat kay Anjo. 'Di ba ganyan-ganyan si Bongbong? Tatahimik, kunwari tapos yung mga trolls ang babanat. 'Di ba? Eh si Claire, naging mistulang troll. Distansya ka, lalo't lalo na habang binabanatan mo si Anjo, lalong magiging ganado to maglabas ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, baka mapunta yan sa video, delikado ka dyan. So awat-awatin mo to si Claire. At dumistansya ka. Pero kung ikaw naman ay confident na wala ka talagang kabit, hindi sige, ituloy mo. Pero kung may kabit ka, delikado ka rito. Ipinapahama ka ni Claire. Eto pa, may nagsagutan. Sumagot pa.
May sagot pa si Claire. Gusto nyo pa isang Claire? Gusto nga isa pang Claire? Ay, sige, pagbibigyan ko kayo. O, eto naman. Sabi niya, pinalabas to ng DZRH News. Sabi niya, sa panawagan ni Anjo Iliana na sumailalim si BBBM sa drug test, panayang iwi po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpa-follicle drug test. O ito na naman, siya in English niya, sabi niya, sino ka? Di ba? Yan nasabi ni Claire kanina. Ngayon English, who are you? Oh. Tinagalog din, sino ka? To demand for that. Pilipino po. Palagay ko, karapatan ng isang Pilipino malaman na nasa matinong kalagayan ng presidente. Hindi, ikaw Claire, matanong ko. Dapat ba ang presidente adik? Simpleng ganun. Ikaw iba pa, kapahayag ka, Claire, na adik ang presidente. Huwag na natin pag-usapan yung konstitusyon. Mr. Bendalo naman kayo pare-parehas. Alam naman natin ginawa nyo kay PRRD. Papahayag ka ba na adik ang presidente? Kung hindi, ano ba naman na ipakita niya na magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan? Isa po yan sa nakakasira sa investment natin, ha? Yung patuloy na pagtanggi ni Bongbong Marcos magpa-drug test. Bakit? Ang taong bayan, ang mga Pilipino, naniniwalang adik si Bongbong Marcos. Nadagdagan pa dahil patuloy siyang hinahamon ng drug test, ayaw magpa-drug test. Diba? Kung sa tingin mo hindi naman adik si Bongbong Marcos, ano ba naman magpa-drug test? Di ba, Claire? Unless adik siya. O halimbawa, adik ako, I will do all my best. Iwasan ko ang topic ng drug test. Sabit ako talaga dyan. Pero, kung ako naman ay hindi adik, duduruin ko yan si Anjo. Gusto mo, araw-araw tayo. Sama mo pa anak mo. Sama mo pa tatay mo. Pa-drug test tayo araw-araw. Di ba ganon? Bakit? Kumpiyansa. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Hindi po. Kahit anong sabihin mo, Claire, hindi yan ang tingin ng taong bayan. Hindi siya papansinin ng Pangulo dahil ayaw ni Bongbong Mabuko na adik siya. Yan po ang tingin ng taong bayan. Yeah. Kaya nga ito si Claire, alam mo, kaya sabi ko, dapat si Tito Soto dumistansya dito. Dahil, tingnan mo, tagapagtanggol siya ni BBM, naduwag. Hindi kaya pagtanggol ng sarili. Pinagtanggol niya na rin si Tambi. Di ba? Iisipin mo yun. Itinuturong mastermind ng ghost projects. Pinagtatanggol niya. Tapos, ipagtatanggol ka, Tito Soto. Tingnan mo yung lineup. Do you really want to be lined up with Bongbong Marcos, Tambi, at ikaw? Tamang tatanong ang taong bayan. Ano ang common denominator nitong tatlong to? Bakit pinagtatanggol ni Claire? Anong meron sila pare-parehas? Droga ba? Kabit ba? Pera ba? Hindi mo masisisi yung taong bayan, mag-iisip. Diba? Halimbawa, ikaw ay basketball player. Ikaw ay magaling mag-basketball. Gusto mo mababanggit ka kasama na binabanggit si Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry. Kung halimbawa ikay napakagaling na basketball player, gusto mo ba ang itinatabi sa'yo na kasama mong binabanggit ay yung mga bangko? Yan po ang ibig kong sabihin. Nababanggit ka, Bongbong, Tambi, Tito Soto. Dumistansya ka rito kay Claire. Masisira ka rito. Ha? Lalong nagagalit si Anjo.